Guys, for today's vlog, nandito tayo sa main branch ni Vicon, dito sa Tunasan, Muntinlupa. At kasama natin ngayon ang pinakabago at isa sa pinakamurang 400cc dito sa Pilipinas. Ito si Falcon X 400. Halos magkapresyo lang sila ni Dominar 400. Pero ang pagkakaiba nila, naka-parallel twin na to, ibig sabihin big bike na big bike, yung tunugan nito. Ano naman kaya ang iba pang specs and magkano ang pricing nito? I-check na nga natin. Let's start guys sa kanyang color variant. May 4 available. Itong binavlog natin ngayon na red gray. Meron din siyang black and orange, black and green, at black saka apple green. Formahan pa lang guys. As described by Vicon, this is aggressive and heavily built. Formahan pa lang nito. May maiisip kang motor, si Ducati Diavel. Mukha siyang gano'n na pina-slim lang ng konti at pinaikse. Tindigan pa lang talaga, mapapalingon ang makakakita dito kay Falcon X 400. Dito nga tayo sa kanyang gulong. Mataba nga rin yung gulong niya dito sa harap. Ang size nito, 110/70 by 17, tubeless, and ang kanyang brand ay Kenda. If you are wondering kung gaano kataba tong gulong na to, same lang sila ng size nung stock size ni Dominar 400. Braking power naman guys, dito sa kanyang harapan, napakaganda nito. Dual piston caliper, dual disc. Yung width ng kanyang caliper, 300mm. At ang brand niya ay radial. And also, equipped with ABS. Maganda nga to, kung malakas yung makina, naka-anti-lock braking system ka na, pag magkakaroon ka ng sudden stop, hindi mag-i-skid yung motor mo, mas safe ka. Sa kanyang mags, may 10 strands to, at ang pagkaka-finish ay matte black. Dito naman sa kanyang fender, yung kanyang holder niya, bakal na rin to. Silver finish color siya. May naalala tayo dito, may na-vlog na tayo na ganitong design. Yung kanyang fender, kung maaalala nyo si Titan 250, pag makikita nyo siya in actual, parang ganon yung kanyang fender dito sa harapan. At itong kanyang fork naka-inverted na. Benefits naman ng inverted fork, yung pressure o yung alog, mas lessen yung mararamdaman mo sa kanyang handlebar. Dito rin naman sa kanyang side, meron siyang reflector dyan na built-in, additional visibility. Andito naman tayo sa kanyang right side, andito yung lalagyanan nung tubig niya sa kanyang radiator, and may cover na yung kanyang radiator. Hindi siya plastic, bakal siya. And then litaw na litaw yung frame niya na kulay red. Dito naman sa kanyang left side, andyan yung kanyang USB charging port. USB type na to, kaya plug and play na lang, di mo na kailangan ng adapter. Kung dito ka naman po pwesto, makikita mo yung kanyang camera or dashcam. Built-in dashcam yan. Protection mo na rin sa sarili mo kung sakaling may mga disgrasya. Ito naman yung kanyang headlight, LED na lahat yan, pati yung kanyang signal light and yung kanyang tail light. Yung palibot ng kanyang headlight, yun yung kanyang daytime running light. Itong nasa taas niya, ito yung low niya, tapos itong nasa baba, yan yung high niya. Lapitan naman natin itong kanyang handlebar. Andito sa kanyang left, ito yung kanyang lever. At hindi mo na kailangang bumili ng aftermarket na lever kung gusto mo nang di-adjust kasi adjustable na siya. At hindi rin siya color-coated. Yung tip naman dito, bakal yan. And napakaganda ng rubber sa kamay. Ang mga buttons na makikita natin dito. Meron din siyang passing light which is very good naman. Kapag mag-overtake o kaya mag-give way, swak na swak yan. Other buttons dito sa kanyang left, andito yung back and set for the TFT display. At meron din dito yung up and down. Ayan. So ito yung buttons for the TFT. Ito naman yung dimmer indicator, high and low, signal light, and then yung kanyang busina. At para na rin tong naka-tie switch kasi umiilaw yung pagitan ng mga buttons. At medyo malambot din yung kanyang lever. Dito naman tayo sa kanyang right. Naka-push button siya. At ito naman yung kanyang buttons for headlight. May built-in hazard light din siya. And yung kanyang kill switch. Ito naman yung kanyang handlebar na kulay silver yung pagkaka-finish. Ito naman yung kanyang TFT display. May FKN dito. Tapos ito, napakalaki na siya. 5-inch na siya. At ang maganda dito sa kanyang TFT display, may ambient light sensor na siya. Ibig sabihin, pag nasa araw ka lumalakas, pag nasa madilim ka naman, tinitimpla niya yung brightness. Kaya hindi mo na yan problema kung nasa arawan ka man, kitang-kita pa rin yan.
Dito naman sa kanyang master lever, dito sa kanyang right, ito yung brake natin sa harap. Mapapansin natin dito, transparent yung lalagyanan ng kanyang brake fluid. At ang maganda rin, adjustable din yung kanyang brake lever. At ang maganda dito, itong kaha ng kanyang TFT display, bakal to. Hindi siya plastic. Kung madaan ka man sa lubak o sa mga matagtag o rough road, hindi to aalog. Intact na intact yan kasi bakal to. And pagkaka-finish niya kulay silver. Ito naman yung itsura ng kanyang fuel tank. Dito sa ibabaw may plastic dito. Tapos, itong katawan ng kanyang fuel tank, bakal na siya. And then, may emblem ni Ficon dito. Ang fuel tank capacity nito, nasa 15 liters. Ibig sabihin, napakalayo na ng mararating mo bago ka mag full tank ulit. Nasa 300 plus kilometers ang kaya mong takbuhin sa isang full tank. And yung kanya namang fuel consumption, nasa 21.1 kilometers per liter. If we are going to compare naman kay Dominar 400, nasa 13 liters si Dominar 400, samantalang yung kanyang gas consumption ay nasa 29 kilometers per liter. Sa kanya namang makina, ito napakalaki, yung crankcase cover niya, ang pagkaka-finish, matte black, same lang din dito sa kabila at may FKN na naka-engrave dito at meron na rin siyang engine cover para hindi basta-basta matalsikan yung makina. Kung sakaling nasa rough road ka o kaya may debris na pupunta sa makina mo, hindi agad-agad yung makina yung tatamaan. And ito naman yung sulit dito sa motor na to, no? Yung kanyang engine type, parallel twin cylinder, double overhead cam, water cooled, naka 8 valves na, very powerful nga yung kanyang makina. And ang maganda nito, tunog big bike talaga kasi naka parallel twin cylinder. On the other hand naman, dun kay Dominar, single cylinder lang siya, parang kasing tunog mo lang si rider. Yung kanya namang displacement, 400cc expressway legal. Yung kanyang transmission, may hanggang 6 gear siya. Ang maganda din naman kay Dominar, naka single cylinder lang siya plus DTSI. Ibig sabihin single cylinder pero dalawa yung spark plug niya. Kay Dominar natin to kino-compare kasi yung price range niya halos magkaparehas lang sila. Silipin naman natin yung kanyang maximum horsepower. Meron tong 28.5 kW at 9,000 RPM. Kay Dominar naman, meron tong 29.4 kW at 8,800 RPM. Sa kanya namang torque, meron tong torque na 35 Nm at 6,500 RPM. Doon naman kay Dominar, 35 Nm at 6,500 RPM. Same lang sila ng torque. Dito naman tayo sa kanyang exhaust, dual exhaust na yan. Nandito sa ilalim yung kanyang catalytic, titanium yung kulay niya. Ito lang yung kanyang heat guard, napakaliit. Tapos yung kanyang pipe end, kulay black, bakal to, at saka dual exhaust. Ito naman yung itsura ng kanyang side. May decal siya dito na Falcon X400, kulay black at saka kulay gray. Tapos may FKN din dito sa kanyang dulo. Ito na yung pinaka grab bar niya. Ito naman yung kanyang tail light, guys. Kung makikita nyo si TMX na 155 dati, ayan, nakakatuwa lang, parang ganun yung design niya dito. Pero ito LED na. Tapos dito sa kanyang likod, parang duck beak. Tapos ito naman yung kanyang signal light, LED na yan. Meron din siya ditong mudguard para iwas talsik dun sa kanyang suspension. Naka multi-link cradle siya dito sa likod. And meron din siyang mudguard dito para kung madaan ka sa may tubig, hindi matatalsikan yung back ride mo. Ito naman yung itsura ng kanyang swing arm, napakataba na rin, parang NK400 na siya. And napakalaki rin nung kanyang sprocket dito. Hindi natin alam kasi wala yung size niya na naka-engrave. At ito rin yung kanyang chain cover. Stopping power naman niya dito sa kanyang likod, naka-ABS pa rin to, single piston caliper, and single disc brake. Size naman ng kanyang gulong, nasa 150 by 60 by 17. Kasize lang din siya ni Dominar 400. Ayan naman yung kanyang upuan. Retro type na rin yung kanyang upuan na may pagka-luxurious. Pag makikita mo siya in actual, hindi siya ganyan kaliit yung kanyang upuan. Saktong-sakto yan kapag may back ride ka. And napakaganda ng leather niya, makapit sa pantalon. I-check natin yung seating comfort natin dito sa motor na to. Napakaganda nung response nung kanyang suspension sa harap at sa likod. Napakalambot din. At sa tingin ko pag madadaan to sa mga lubak, lalong-lalo na yung suspension niya sa likod, hindi mo na kailangang bumili ng aftermarket kasi napakalambot niya. Sa seating comfort naman natin, napakaganda nung lapat nung ating puwet dun sa upuan. Napakalambot din nung kanyang upuan. At yung reach naman natin,
sa paa natin sa ground, dalawang paa natin nakatapak. So okay na okay yan kahit nasa mas maliit pa. Kasi ako naman 5'6 ako, kaya yan siguro ng mga 5'3, 5'4. At si Sir nga kanina, 5'4, nag-release ng kanyang motor. Dun sa kanyang reach and sa kanyang height, kayang-kaya niyang dalhin si Falcon 400. Sa kanya namang ignition guys, dalawa yung pwede mong gamitin. Pwede mo ditong i-start yung motor, i-lock yung motor kasi may alarm din to, may anti-theft, at saka may answer back. Ang hindi mo nga lang magagawa dito is i-on mo yung kanyang TFT display na pwede dito sa kanyang susi. Open natin yung kanyang TFT display para makita rin ninyo. Ayan. Napakaganda ng kanyang TFT display, kitang-kita. Ang meron dito, yung kanyang RPM, gear indicator, kilometer per hour, or yung kanyang speed meter, kanyang fuel gauge, kung may alarm sa ABS, kung may alarm sa engine, tapos may voltmeter na rin siya, at saka yung kanyang temperature, may orasan din siya dito, and nandito rin yung kanyang reserve, may trip meter ka dito, at saka yung odometer. Pwede mo rin siyang ibahan nung display niya, pindutin mo lang dito, ayan, so nag-iba yung kanyang display. Para siyang may eco and sport mode, pero yung display lang. At ito nga, umiilaw. Yung pagitan ng mga buttons niya, parang naka-tie switch na siya. Same dito sa kabila, ayan, umiilaw yung buttons niya. Kitang-kita mo yan sa gabi. At ito naman, itong nagbi-blink dito, ito yung button para sa kanyang dashcam. Silipin naman natin yung kanyang mga ilaw, yung kanyang busina. Hindi pala to naka-automatic headlight on. Pwede mong i-on and i-off yung kanyang daytime running light and yung kanyang headlight. Kinuha na nga natin yung susi niya. Ang gagamitin naman natin, yung kanyang smart key. Yung kanyang smart key, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, may anti-theft na tong motor na to, may answer back, pwede mo ring i-start yung motor mo dito. Unlock natin, yung answer back muna. Ayun. So kung nakapark yung motor mo, nasa malayo, gusto mo makita agad, nasa parking lot, gamitin mo lang yung kanyang answer back, makikita mo na agad yung motor mo. Start naman natin, mag-sound check naman tayo, double tap mo lang dito. Ang ganda nung tunog. Sa mga big bike na nasakyan natin, isa ito sa pinakamagaan, meron tong curb weight na 185 kilograms. Yung kanyang ground clearance naman, hindi ganong kataasan at hindi rin masyadong mababa. Pang cruising type lang din. Okay na okay yan, lalo na sa highway. Yung kanya namang top speed, meron siyang 160 plus kilometers yung kaya niyang itakbo. Dimension, meron siyang 202.5 cm by 79 cm by 111 cm. Para sa inyo guys, sulit na ba yung specs and features ni Falcon X400 for its price? And to the owners, sana po makapag-share kayo ng inyong feedback dito sa motor na to para dun sa mga nangangarap na magkaroon rin ng Falcon X400. Sa mga gustong makita, si Falcon X400, ilalagay ko na lang dito yung location, yung address nila, i-google nyo na lang. At sa mga gustong mag-inquire, ilalagay ko na rin dito yung kanilang Facebook page, pati na rin yung kanilang contact number. Sa price naman nito, SRP ay 208,000 pesos at ilalagay ko na lang sa screen yung para sa installment. Flexible din yan, pwede mo rin itong kunin sa sumisyo. Para naman sa akin, sulit na itong si Falcon X 400 kasi naka-dual disc brake na siya at naka-ABS pa, naka-keyless na rin at kung gusto mong disusi, pwede rin kasi you have two options to start this motorcycle, pwedeng disusi, pwede rin yung kanyang smart key. Mababa rin, Filipino friendly yung height niya at napaka-flexible yung kanyang installment.
pag-iipunan mo nga lang yung kanyang down. Sana po nag-enjoy kayo sa ating vlog at nakapag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel para sa mas madami pang ganitong video, motorcycle reviews. Support nyo na rin po ang ating Facebook page at ang ating TikTok na yung link ay nasa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Ride safe!